Welcome po. Welcome back po. Welcome back to my channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Nag-decide ako mag-live. Bagaman nakapag-live na ako kanina pa. Kasi kararating ko lang. Kanina nung pinadalahan ako ng kapatid ko ng pera, abay nagigib ka agad ako ng tubig. Tapos yun, napadaan ako dun sa palengke. Bumili ako ng rambutan. Ito season ng rambutan eh. May dalawang klase ito, yung tuklapin tsaka yung isa sipsipin. Yung tuklapin, pagka bukas mo, pag kinain mo yung laman, mahiwala yung pag kinagat mo, mahiwala yung buto sa laman. Yun ang tuklapin. Yung sipsipin naman, kuwan siya, tawag nito, hindi siya natutukla. Pag kinakagat mo, yung laman niya dumidikit sa buto. Ito, yan. Kaso lang, na to, wala nang laman to eh. Kasi ito, yung sipsipin niya, ilang araw na, siguro mga 3 days na ito. May natira pa. Tsaka medyo overripe na kumbaga. Ngayon ang nangyari dito sa sipsipin, bumili ako kasi bagsak presyo eh. Ang price ng tuklapin dito, 60. Yung sipsipin naman, 32 pesos yung 1 kilo. Bumili ako ng 10 pesos lang. Abay, ang dami. Ng 10 pesos niya. Nung kinain ko na yung yung sipsipin niya, abay natutuklap yung laman sa buto. Ganun pala ang sikreto nun. Dapat pag may sipsipin, wag ka bumili agad. Antayin mo muna mga 3 days o 4 days, tsaka ka bumili doon sa nagtitinda ng prutas. Kasi iba dyan, nilalatag pa rin nila eh. Kasi nung binuksan ko, buo-buo pa, magaganda pa rin eh. Siguro mamaya pag makadaan ulit ako doon, bibili ako kahit 10 piso lang. Ngayon, bakit pala ako nag-live? Hindi lang doon sa may rambutan. Again, salamat sa Diyos at sa kapatid ko sa pinadalang financial assistance. Bagaman talagang pabigat na rin ako doon, dagdag pabigat na. Kasi mabalita ko rin sa inyo, yung tatay ko, may edad na rin yung tatay ko, nasa 75 years old na. Kasing father ko pinanganak 1950, 25 na ngayon. 75 years old na yung tatay ko, matanda na, dumadalaw dun sa bahay. Masama daw yung tiyan, tapos mahina na talaga. So ito nga yan, isa yan sa mga bigat sa isipin ko. Lalo na nagkataon naman, tinanggal naman ako sa trabaho, bagaman ang bigat ho talaga. Kahit na i-justify mo yung security of tenure, wala eh. Kaya yun ang isa sa mga hindi man ako naluluha, talagang sa loob ko tsaka sa isip ko, talagang iniinda ko rin eh, mga ganyan. Siyempre gusto ko rin makatulong, sana magpadala ng financial assistance doon. Wala talaga, hindi ako grabe ito. So again, panawagan ko na lang sa mga may katungkulan, lalo na sa gobyerno ng Pilipinas. Sana ho rin kayo, magbigay din kayo ng humanitarian consideration sa mga nasa ibaba ninyo. Kasi binabaklas niyo yung tao, hindi lang ho yung tao yung apektado pati yung pamilya niya, yung immediate family niya. That is, kung may pamilya siya, may asawa siya o anak siya, yun ang immediate niya. Meron din ho siyang mga magulang eh. Ang sakit nga ng ginawa sa akin kasi 50 anyos na ako, tsaka pa ako sinisante. Hindi naman sana ako tatagal dyan kung hindi lang ako nagka-problema sa initial Sierra Oscar India. Yan ang naging problema ko eh. At kailan lang kami nag-usap sa bahay kasi nga meron kaming mga tawag nito, mga gap. Nagkaroon kasi ng mga gap o lamat yung pamilya. Kailan na kami nagkaroon ng pag-uusap at kailan ko lang din nalaman na yung aking documents doon sa probinsya sa tatay ko nagkandabasa na ng ulan. Siguro, himbre, iniisip ko doon, may edad na yung tatay ko eh.
Tapos nagkaroon pa kami ng hindi pagkaunawaan noon. Akin lang, tatay, nanay, talagang itong ginawa sa akin, napakabigat ho talaga. Kasi meron kaming kasama sa opisina, talaga hong walang awa talaga. Imbis ako'y magpadala pa ng pera dyan, hindi talaga makapagpadala, wala din eh. Ganun ho. Hindi ko maintindihan, ma'am, bakit ma'am na wala ho kayong kaawa-awa, ma'am eh. Ngayon, hindi ko naman sa hinihingi dahil yung magulang ko may edad na, masama yung pakiramdam doon. Tapos naging dagdag pabigat pa ako kasi hindi ako makapaghanap ng trabaho rito eh. Lalo may inaasikaso pa ako dyan. Mahirap ho talaga maghanap, lalo na ng legal assistance. Napakabigat ho, lalo kailangan dito ngayon pera. At saka kung bigatin man yung kunin mong abogado, talagang lalo ho, malaking halaga. Ako ho, inyong abang lingkod kung about 2006, from 2006 ba yun o to 2008, kung natuloy sana ako dun sa pag-opisyal ko, bala ko talaga sana noon mag-abogasya, maging abogado o mag-aral sa law school para mag-abogasya, para maging abogado pag makapasa sa bar exam. Dahil ang layon ko doon, isa sa layon ko talaga maging abogado ako, pero hindi ako magbebenta ng aking serbisyo. Tutulong ako hanggat kaya ko. Tulad na lang dyan sa kasama ko, binibigyan ako ng pera noon. Nagkita kami sa isang fast food dyan. Binibigyan niya ako ng pera pang gasolina. Hindi ko man pwedeng tanggapin yon dahil sabi ko ang serbisyo ko libre lang. Tsaka isa pa, yung motor ko full tank. Saan ko naman ilagay yung igagasolina? Tsaka naisip ko yung kasama ko, dahil 10 years na yung ano niya, 15 years na yung kaso niya. So laki ho talaga yung nagastos niya. Talagang hirap na ho yung tao. So nag-live ako dahil nabasa ko yung message ng kapatid ko na si Sheila. Dumalaw yung tatay ko doon kahapon sa bahay, talagang nangihina kasi nga nagtae siya na LBM. Tsaka mahina na talaga dahil 75 years old na eh. So sa mga ganyang edad, kailangan talaga usual dyan mga pagkain, mga prutas na, tsaka init-init, exercise na lang pag may araw. Tsaka kung pwede lang, iwas na lang sa mga inom na yan. Wala talagang madalang mabuting inom na yan. Nakakapanghina ng katawan yan eh. Hindi ho talaga mabuti yung pag-iinom ng alak. Kung pwede lang iwasan, abay iwasan na lang. Masama ho talaga yan sa katawan. Masama sa kalusugan. So ito lang aking panawagan, nanay, tatay. Mabigat talaga itong hamon na ito sa akin. Alam ko apektado rin kayo diyan. Lalo na hindi ako wala akong savings eh. Alam nyo naman yan, nung ako'y talagang wala pang anak, tumutulong naman talaga diyan. Halos buhos ang buhos tulong din eh. Kaya nga wala akong wala akong savings eh. Dahil ganun yung naging buhay ko. Siguro yung pinaka savings ko yan, talino, mag-aral ng mag self-study sa batas, science, yun, bumili ng mga libro, yan. At kung ano-ano pang naiisip ko, pati mga skills o ano man. So, Amerika, ganito rito sa Pilipinas. Aking panawagan lang, sakaling magkaroon ng digmaan dyan sa West Philippine Sea, kalaban yung komunistang dragon, yung dragon na traidor, kung pwede lang, kung may para na bawiin nyo na lang tong Pilipinas, bawiin nyo na lang to. Talaga namang ang dami na hong traidor dito eh. Tinatraidor kami rito, tinuutay-utay. Isa akong tao ng gobyerno, hindi ako kaaway. Tumulong din ako dyan, binigay ko rin talino ko dyan eh.
Eh, ang bigat ho. Mabigat ho sa loob. Bakit ako nagsasalita? Eh, bay, kailangan ho talagang magsalita dahil pag wala na hong magsasalita ng ano, eh, problema po. Ganon ho yung update lang. Ito po yung ating channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Eh, kailangan po talagang makinig din tayo kasi o magsalita din tayo kasi bawat tao ho may kanya-kanya din hong kwento. Makot ko lang si John Quincy Adams, the 4th President ng United States of America. Nakuha ko po ito sa La Amistad. Kung may time po kayo manood ng La Amistad, eh ano po yan, eh nagsalita po siya doon na alamin mo yung kwento ng mga African na yan. Eh sinabi niya lahat ng tao may kwento din eh. So ang ginawa ng abogado na si Baldwin, inalam niyo yung kwento ng isang Afrikano na yon. Kumbaga yung leader doon ng African slaves, 40 sila lahat eh. May mga namatay pa nga doon sa kulungan. So ganun yon. So ito yung bahagi ng aking pagpe-Facebook live, eh pati kwento rin ho ng buhay ko, eh kailangan ko rin ibalita na again, panawagan ko sa mga tao sa gobyerno na may mga katungkulan. Pwede naman ho yan eh, yung mga tao ninyo sa baba. Ang tawag nga dyan ni former Vice President ng United States of America, si Al Gore, ang tawag dyan, mga renewable energy. Pwede mo silang ma-recycle, yung mga tao. Wag naman ho yung garapal. Kasi may mga tao talaga na sobrang garapal na ilang beses mo nang pinagbigyan, ilang beses mo nang pinatawad, wala talaga. Eh, imbis na bumuti, eh, sumasama ng sumasama. Eh, grabe ho, mga ganung bagay. Eh, akin lang, yun lang panawagan ko. Kasi pag nagtatanggal kayo ng tao, sana sundan din natin yung batas doon sa tinatawag na security of tenure. Ipopost ko na naman dito pagka after ng Facebook live kasi hindi ko maano rito eh. Sana ba isa? Naka-charge kasi isa kong cellphone, lobat eh. Ipopost ko na lang ho again dito yung sa may security of tenure. Kasi pag nagsisisanti ka ng tao, dapat may basihan din na batas. Tama, may basihan din si... Ikaw ma'am, may basihan ka rin ma'am. Pero ma'am, isa lang masabi ko, dapat may proseso din. Pinrasis mo rin muna sana ako ma'am bago mo ako tinanggal ma'am. Eh talagang ganun-ganun na lang ma'am eh. Kahit na meron akong hawak na otoridad na direktiba, may medical routine slip pa, talaga namang ho ma'am, binaklas yun na lang ma'am. At yung aking sinubmit dyan na mga attachments kasama doon ng aking explanation o ng appeal, eh hindi na ho nakita eh. Yun yung tumawag ako sa Taguig sa Human Resource Procurement Center, eh hindi na nakita doon yung aking attachment. Eh isang mabigat na bagay. Pero gumawa ako ng panibagong letter, ipiprint ko na lang ito at notaryo publiko at isasubmit ko panibago kasama doon yung aking mga attachment. Kasi may natira pa naman ako eh, pinotocopy ko lahat yon bago ko isubmit yung iba kong original na mga attachment doon sa opisina. So yun lang po. So again, panawagan ko lang sa isang laban, huwag kang mag-side sa kahit kanino man mag-side. Ako hindi naman ako nagsiside, pero akin lang panawagan, Ma'am Inday Sara, ma'am, magpalakas kayo ng loob at manalangin na lang tayo sa Diyos. Sana malagpasan natin lahat ng mga hamon sa buhay. At kay Mayor Duterte, Sir, Mayor, nakikiisa rin ako sa inyong dinadanas ngayon. At talaga hong mabigat talaga iyan. Lalo na ho sa maselang kalagayan ninyo at sa edad nyo na yan, nandyan pa kayo sa Hague.
nakakulong po. Talagang mahirap po isipin. Kasi yung aking tatay may edad na rin Halos matanda lang po kayo sa tatay ko ng 5 taon. 75 na yung tatay ko, magsi-76 na medyo nangihina na rin ho. So, akin lang, nanay, tatay, ang ating tiwala sa Panginoon. Kasi lahat naman ng paghihirap at pagtitiis dito sa lupa ay may hangganan din yan. Yung mga sakit na yan, puro dumadaan lang din yan. Ang ating tiwala na lang sa Panginoon kasi nakasulat naman yan sa Biblia na yung lahat ng hirap dito sa lupa, abay hindi ho nating pwedeng ipantay doon sa buhay sa kabila. Yun lang po yung aking pinaniniwalaan. Yan po yung pangako ng Diyos sa sa kanyang mga lingkod. Sinabi po yan ng Panginoon at talagang yun na lang ang ating pag-asa. Talagang mahirap po na yung aking mga magulang may edad na at nangihina. Imbis na makatulong pa ako doon, hindi ko magawa-gawa As in wala talaga. So, tiwala tayo sa Panginoon at kung makaraos man ako, di sana loobin pa ng Panginoon na kung ano man, may magkikita pa naman tayo. Yun lang, lagi nating isipin at manalangin tayo palagi sa Diyos. At ating paniwalaan kasi pag nangako ang Diyos hindi ho talaga nagsisinungaling ang Diyos at yan ay gagawin niya. So again, ulitin ko man, panawagan ko lang sa mga may katungkulan sa gobyerno, pag nagsisisanti kayo ng tao, hindi ko naman nila lahat. Yung sa side ko lang, sa akin lang papel lang ho yung usapan doon Isa hong mabigat na bagay, papel lang ho. Dahil lang ho napirmahan na, ang sabihin sa akin napirmahan na at and for outgoing. Napakabigat ho. So, yan ma'am ang masabi ko. Na yung ginawa mo sa akin ma'am, talagang grabe ho kayo ma'am. Talaga hong nakalimutan nyo talaga yung salitang awa. Kung meron man kayong awa, siguro mainam pa yung aso at pusa ninyo. Binibilan nyo ng masasarap na pagkain. Hayop yun sila ma'am. Pero kami ma'am, tulad ako, kasama mo ma'am. Unipermado din, sumumpa tayo sa pareha sa Diyos ma'am. At sa konstitusyon ma'am, pero talagang grabe ka ma'am. Sana ma'am yung ginawa mo sa akin, lubos-lubusan ng inyong kaligayahan at katuwaan ma'am sa puso. Na ako'y inyong sinisante, na nung ako'y humiling ng panalangin para man lang sanang inyong pakinggan, ngunit hindi nyo po dininig ang aking panalangin. At ito ma'am, at lahat ng iyan ma'am, update ma'am, at sana makarating sa inyo kahit papano man, kahit man lang may bumulong sa inyo dyan o sino mang magsabi sa inyo, at makarating sa inyo ma'am na talaga mang malubos ang inyong tuwa at ang inyong galak na ito'y ginawa nyo sa akin. Talagang apektado ma'am yung aking anak dito kasama, aking pamilya, magulang ko, kapatid ko, at iba ko pang mga relatives na nakaalam na sa sitwasyon ko. Panalangin ko lang na kung meron mang makarinig nito, kung tutulungan nyo ako sa legal side, abay willing ho kayo, willing din ho ako. Kung pwede lang ho pag-usapan ho natin kung ano pong pwede maging hakbang. Kasi napakabigat ho. At again, Amerika, willing din ho ako sa inyo makipag-collaborate. Kung kailangan nyo po yung serbisyo ko, bibigay ko sa inyo. Yung allegiance ko, saka na lang ho. Kasi Pilipino pa po ako At kung meron man, kung nais ninyo, dito na lang ho sa Pilipinas.
dito lang po. Kasi may mga premonition po na ayaw ko namang takasan. Gusto ko dito na lang ho. So again, salamat ng maraming salamat sa aking mga masugid at matiising taga-subaybay, to my followers, English-speaking followers or English-speaking subscribers, followers. Thank you very much for your time and confidence, for your trust, and may this channel be a helpful to you. And God bless you and God bless us all in Christ Jesus with the Holy Spirit. So again, ang masabi ko lang, ang ating mga isipin, mga bigat ng kalooban, ibigay na lang natin sa Panginoon. Diyos na po ang nakakaalam ng mga bagay na iyan. So again, nanay, tatay, sa Diyos na lang po yung ating pag-asa. Kasi hindi ko alam kung ano pa po. Yun na lang po ang aking masabi dyan. Sa Diyos na lang po ang ating pag-asa at bahala na po ang Panginoon sa atin. So again, to God be the glory in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.